Habang papalapit ang ika-4 na taon ng digmaan ng Russia at Ukraine, dumarami ang mga babala mula sa kanluran. Walang balak ang Russia na tumigil. Ayon sa mga eksperto, pagkatapos ng Ukraine, nakatutok si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa pagpapalawak pa ng kanyang imperyo sa mas malalim na bahagi ng Europa. Ayon sa naunang video, sinabi ng Germanong historiador at military analyst na si Dzunke Neitzel na posibleng ang tag-init ng 2000 at 25 ang huling mapayapang tag-init sa Europa. Nagbabala siya ng posibleng pag-atake ng Russia sa NATO, member sa taglagas 2000 at 26. Nagbabala ang Danish Defense Intelligence Service o Danish Defense Intelligence Service noong Pebrero 2000 at 25 na maaaring maging banta ang Russia sa rehiyon ng Baltic States pagsapit ng 2000 at 27 at maaaring magsimula ng malawakang digmaan sa Europa pagsapit ng 2000 at 30 kung hindi makikialam ang Estados Unidos. Pero ayon sa ilang eksperto, kabilang na ang Institute for the Study of War, ang pahayagang Aleman na VELT at mga opisyal ng Ukrainian Secret Service na kilala bilang ELVs, nagsimula na ang unang yugto ng digmaang iyon. Tinatawag itong Phase Zero at mahalagang bahagi ito ng paghahanda sa kanluran para sa mga susunod na aksyong militar. Kaya tingnan natin kung ano ang Phase Zero, kung ito ba ay epektibo o hindi, at kung talagang nagpapahiwatig ito ng nalalapit na pag-atake ng Russia sa NATO, gaya ng sinasabi ng mga eksperto. Sa madaling sabi, sa estratehikong pananaw ng Russia, ang Phase Zero ay ang yugto ng digmaan bago magsimula ang totoong putukan. Kabilang dito ang pagpapalakas ng tropa, cyber attack, at reconnaissance operation malapit sa NATO borders na malinaw na naobserbahan nitong mga buwan. Pero ang pinakamahalaga, kasama rito ang mga taktika ng impormasyonal at psikolohikal na digmaan. Ang ideya sa likod ng mga subversibong psikolohikal na taktika na ito ay kung ang bansang target ng pananakop ay sapat na magugulo at mahahati bago pa man, mas magiging madali ang pagsakop dito. Kahit gaano kasama ang ganitong uri ng palihim na paghahanda, malayo pa rin ito sa orihinal na plano ng Russia noong panahon ng Cold War para sa digmaan laban sa kanluran. At malamang, mabuti na rin iyon. Noong 1900 at 60 inilipat ng militar ng Soviet ang plano mula depensibo sa ilalim ni Joseph Stalin patungong mas opensibong estratehiya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Stalin, ang mga bansa ng Warsaw Pact, ang Unyong Soviet, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, silangang Alemanya, Hungary, Poland, at Romania ay nagpasya na hindi maiiwasan ang pag-atake ng NATO at ang pinakamainam na tugon ay isang preemptive na unang strike. Bumuo sila ng mga plano sa digmaan na naglalayong magsagawa ng malakihang opensibang blitzkrieg na layuning sakupin ang kanlurang Europa sa loob lamang ng ilang araw. Nakababahala na kasama sa plano ang malayang paggamit ng mga sandatang nuclear, estratehiko at taktikal para wasakin ang mahahalagang lungsod at target militar sa kanlurang Europa tulad ng Hamburg, Bonn, Munich, Amsterdam, Brussels at Vienna, gayon din sa Denmark at Italia. Hindi ito basta teoretikal na ehersisyo, kundi seryosong plano na may estruktura ng pamumuno at mga sandatang nukleyar na handa ng gamitin. Sa kabutihang palad, habang umuusad ang Cold War at lumiit ang posibilidad ng unang atake ng NATO ayon sa Soviet, lumuwag ang patakaran. Sa halip, lumitaw ang isang bago at mas subversibong plano na tila siyang naging pundasyon ng mga Phase Zero na operasyon na nagaganap ngayon. Isiniwalat ni Yuri Bezmenov, dating KGB agent na tumakas sa Canada noong 1970 ang sikreto ng halaman noong dekada. 1980. Sa panayam noong 1984 kay libertarian na mamamahayag at may akda G. Edward Griffin, inilarawan niya ang 4 na yugto ng planong para sa pangmatagalang psikolohikal na digmaan at ideolohikal na panlilinlang. Tinawag niya itong malaking paghuhugas ng utak. Ang unang yugto, tinatawag na demoralization, ay karaniwang tumatagal ng 15 to 20 taon. Sistematikong sinisikap nitong pasukin ang mga institusyon ng Amerika tulad ng akademya, media, at mga partidong pampulitika gamit ang ideolohiyang Marxist-Leninist. Layunin nitong baguhin ang pananaw ng karamihan sa realidad
Ayon kay Bezmenov, natapos ang yugtong ito noong 1980 kung saan ang mga natirang hippie at makakaliwang palaisip mula 1960 at 60 ay matibay ng naitatag sa mahahalagang estruktura ng lipunan. Alanganin ito, lalo pat malayo na ang iniliko ng ideolohiyang kanluranin pakaliwa mula dekada 1980. Habang sa kabalintunaan, mas naging autokratikong nakatuon sa kanan ang Russia ngayon kaysa sa isang sistemang nakabatay sa mga prinsipyo ni Marx. Ang ikalawang yugto, ang destabilization, ang susunod na layuning pahinain ang ekonomiya, ugnayang panlabas, mga sistemang pangdepensa, at iba pang mahahalagang institusyon ng target na bansa sa loob ng 2 hanggang 5 taon. Ayon kay Bezmenov, susundan ito ng krisis na maaaring simulan sa loob ng 6 na linggo sa artipisyal na paraan na magdudulot ng marahas na pagbabago sa kapangyarihan at ekonomiya. Sa huli, sa yugto ng normalisasyon, ipapataw at pagtitibayin ang isang pamahalaang Marxist-Leninist na epektibong papalit sa umiiral na pampolitika at panlipunang kaayusan. Siyempre, bumagsak ang Unyong Soviet noong huling bahagi ng dekada 1980 at pagsapit ng unang bahagi ng dekada 1990, pareho itong Unyong Soviet at ang Warsaw Pact ay itinapon na sa basurahan ng kasaysayan. Walang naganap na revolusyong Marxist-Leninist na inudyukan ng subversyon saan man sa lupain ng NATO bago ito bumagsak. Malakas ang argumento na ginamit ng United States at iba pang kanluraning aktor ang maraming teknik ng KGB sa pro-demokrasya, kontra-autoritaryanong subversyon, at mga operasyon ng pagpapalit ng rehimen sa buong mundo. Ang mga organisasyon tulad ng National Endowment for Democracy at ang Open Society Foundation ni George Soros ay naranasan ng ideklarang persona non grata sa mga itinuturing na bastyon ng demokrasya tulad ng Rusya, Belarus, China, Zimbabwe, Ehipto, Eritrea at Iran. Dahil sa mga aktibidad ng mga estadong ito, na katulad ng kay Bezmenov na subversibo, malaki rin ang impluensya ng KGB playbook kay Gene Sharp, ang kilalang aktivista, sa paggawa ng aklat tungkol sa pag-oorganisa ng di marahas na revolusyon laban sa diktadura tungo sa demokrasya. Humugot siya ng ideya mula kina Gandhi, J. Muste, Henry David Thoreau, pati na rin sa KGB. Binuo ni Sharp ang sistematikong teorya ng di marahas na pagkilos at tinukoy ang 178 paraan para hamunin ang mga autoritaryanong rehimen ng walang dahas. Matagumpay na ginamit ang mga ideyang ito ng maraming kilusan ng protesta, kabilang na sa Palestina, Myanmar, mga color revolution sa silangang Europa at hilagang Afrika, at maging sa ilang antas ang mga protesta ng Gen Z na nagaganap sa buong Global South sa kasalukuyan. Kaya mukhang bumalik sa kanila ng malakas ang malaking brainwash laban sa mga Soviet. Pero tulad ng pinapakita ng tagumpay ng demokratikong pag-aaklas, epektibo ang prinsipyo ng destabilisasyon. At ayon sa mga Ukrainian elf, ang kasalukuyang anyo ng KGB, ang Federal Security Service ng Russia, ay gumagamit pa rin ng parehong mga taktika upang ihanda ang Europa para sa nalalapit na pag-atake ng Russia ngayon. Siyempre, malaki na ang ipinagbago ng panahon at teknolohiya mula noong dekada 80. At ang mga taktika ng Federal Security Service sa impormasyonal at psikolohikal na digmaan, na karaniwang tinatawag na psychological operations, ay umunlad na rin. Pero kahit na nagbago na ang paraan ng digmaan mula sa mga dyaryo, radyo, at telebisyon papunta sa YouTube, Facebook at TikTok, pareho pa rin ang layunin ng estratehiya. Bago pa dumating ang mga drone, misil, o tangke, pinaghahandaan ang isipan sa pagpapalaganap ng propaganda, alamat, at kwento na parang malware sa isipan ng publiko na nagpapahina sa katatagan ng bansa. Paano nga ba nila ito ginagawa? Ayon sa mga duwende, nakuha nila ang isang dokumentong nagpapakita ng plano ng Russian Special Services para sa psychological operations at ibinahagi ito sa United Kingdom independent reporter na Byline Times. Kamakailan, kinilala ang Slash website dahil 5 contributor nila ay pinarusahan ng Russia dahil umano sa pagsira sa bansa at paggawa ng mga anti-Russian na kwento para pahinain ang impluensya ng Moscow sa mundo. Ayon sa Byline Times, ang dokumento ay parang pinaghalong nobela ng espiya sa Cold War, manual ng refrigerator,
at hindi maayos na aklat sa psikolohiya, gabay sa paghahanda at pagsasagawa ng psychological operations. Unang yugto ang pagmamapa ng estrukturang panlipunan ng target na bansa. Sinusuri ng mga analista ng Federal Security Service ang iba't ibang pangkat panlipunan, tinutukoy ang mga leader, kasapi, at kung paano nabubuo ang maliliit na komunidad bilang kabuuan. Gumagawa sila ng dosye tungkol sa mahahalagang personalidad, kasama ang kanilang katangian, gawi, at pati mga maliit at katamtamang laki ng organisasyon. Partikular nilang itinatala ang pangkalahatang damdamin sa loob at paligid ng mga organisasyong ito, ang antas ng tiwala sa kanila, at anumang mga alitan at hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral. Bukod pa rito, minomonitor din ng mga analyst ang mas malawak na opinyon ng publiko at mga lokal na trend. Hinahanap nila ang maluluwag na ugnayan at mahihinang bahagi na pwedeng pagsamantalahan, pati psikolohikal na kahinaan ng tinatarget na lipunan. Gayunpaman, anuman ang resulta ng pagsusuri, dapat pa ring isaalang-alang kung ano lang ang aktual na kayang gawin ng Federal Security Service. Ito ang ikalawang yugto ng kanilang plano. Tukuyin ang mapagkukunan ng operatiba at operasyonal na kapaligiran. Tungkol sa kakayahan at mapagkukunan ng kanilang mga operatiba, naghahanap sila ng sagot sa ganitong mga tanong. Ilang operatiba ang available para sa operasyon? Ano ang antas ng kanilang pagsasanay at espesyalisasyon? Anong mga technical o impormasyonal na psikolohikal na sandata ang available para sa operasyon? Anong impluensya ang magagamit para gantimpalaan o pilitin ang mga operatiba? At anong mga oportunidad ang umiiral para manghikayat gamit ang kadalubhasaan o reputasyon? Ang pagsusuri ng operational space ay kasing detalye rin. Kailangang magkaroon ng mga analyst ng malinaw na pag-unawa kung saan at bakit nagaganap ang operasyon. Dapat nilang tuklasin ang mga ugat ng tunggalian, lalo na ang pagtingin ng pandaigdigang komunidad at opinyon ng publiko sa target na bansa. Mas magiging epektibo ang kanilang pagsusuri kung mas malalim na nauunawaan ng mga analyst ang pananaw ng lokal na populasyon tungkol sa Rusya at iba pang mahahalagang paksa. Pati na rin ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Layunin ng pagsusuri na malaman kung gaano kadaling maimpluwensyahan ang tao at ang pinakamabisang paraan para dito. Tinatala nila ang lahat ng paraan ng komunikasyon, gaya ng lokal na media, social network, at informal na network, at tinutukoy ang mga anggulo, impluwensya, at tagapag-ambag na pwedeng lapitan. Inaabot pa nila sa paglista ng kultural na palatandaan tulad ng monumento, krimen, at kalagayan ng lokal na batas. Kapag natapos na ang lahat ng paghahandang pagsusuri na ito, maaaring simulan ng mga espesyalista ng Federal Security Service ang pinakaubod ng misyon, simula sa kanilang pangunahing layunin. Ibig sabihin nito ay pagpapasya kung anong kolektibong pag-uugali ang nais nilang baguhin. Maaaring kabilang sa mga aksyong ito ang pagpapababa ng pagtutol sa pananakop ng Russia o moral ng lokal na populasyon at kalabang militar. Bilang alternatibo, maaaring gumamit ng mas masusing paraan, tulad ng pagpapalaganap ng mas positibong pananaw tungkol sa Russian Federation. Pero anuman ang mapagdesisyonan nila, malinaw ang layunin at agad nagtatakda ng schedule para makamit ito. Pagkatapos, gamit ang eksaktong kalkulasyon, pinipili nila ang target. Tukuyin ang mahihinang motibo at saloobin at alamin ang mga katangiang psikolohikal na dapat baguhin para makuha ang inaasahang resulta. Ayon sa dokumento, kabilang sa pinakamahihinang katangian ang matitinding personalidad, malalalim na kompleks, malinaw na kapintasan sa ugali, emosyonal o psikolohikal na diferensya, at labis na pagiging sensitibo. Binibigyang diin ng pagsusuri ang mga hindi maayos na proseso ng grupo bilang madaling target. Halimbawa, autoritaryang pamumuno, malinaw na pagkiling, stereotype, mga alitan, at kulang sa kritikal na pag-iisip. Kung walang malinaw na kahinaan, magfo-focus ang behavioral targeting operations sa pinakamahalaga at madaling maabot na psikolohikal na katangian sa operational space. Pagkatapos mapagsama ang mga layunin at estratehiya, susunod na hakbang ang pagdisenyo ng mga algorithm para maisakatuparan ang mga ito. Kumukonsulta sa mga katalogo at template ng dating operasyon para mapabilis ang trabaho. Kapag ang mga miyembro ng team ay walang kinakailangang kakayahan para isakatuparan ang napagkasundo ang mga plano, ang mga desisyon ay ipinapasa sa mga eksperto at malamang na magdadala ng isang psikologo sa team. Kapag kulang ang mga kinakailangang resources,
Para maisakatuparan ng plano, naghahanap ang mga tagaplano ng mga dituwirang paraan upang makamit pa rin ang parehong mga layunin. Tinutukoy nila ang mga alternatibong pattern ng pag-uugali na mas madaling o mas murang impluwensiyahan, ngunit nagbibigay pa rin ng inaasahang resulta. Kapag naitalaga na ang mga gawain, pamamaraan, at resources, ang huling yugto ng pagpaplano ng operasyon ay ang pagkalkula ng inaasahang epekto. Sinusubukan nilang sagutin kung ano ang ituturing na tagumpay base sa naunang itinakdang layunin. Anong mga sukatan ang gagamitin para sukatin ang tagumpay o kakulangan? Depende ito sa layunin, kaya iba-iba ang sukatan. Halimbawa, kung ang layunin ay pababain ang morale ng kalaban na sandatahang lakas, magtatakda ang mga tagaplano ng target na porsyento ng mga sundalo na nais nilang mahikayat na sumuko o tumangging lumaban. Gayunpaman, ang mga sukatan na ito at ang mga paraan ng pag-abot sa mga ito ay hindi nakapirmi o permanente. Kung sa panahon ng operasyon ay hindi umabot sa inaasahang bilang, inaayos ang plano ayon dito. Inililipat ang mga resources, dinadagdagan ang kapasidad, or binabago ang mga kondisyon kung saan isinasagawa ang operasyon. Sa totoo lang, ito ay masusing at detalyadong paghahanda ng mga puwersang Ruso na bihira nating makita sa aktwal na mga labanan sa silangang Ukraine. Ayon kina ang mga duwende, epektibo ang Federal Security Service sa pagpapatupad ng mga planong ito at nakabuo na ng lumalawak na koleksyon ng napatunayang sandatang psikolohikal. Sabi nila, karaniwang taktika ngayon ang pagpapadala ng sinanay na operatiba na nagkukunwaring Ukrainian refugee. Nagpadala ang Federal Security Service ng mga Kurdish na ahente, nagpapanggap na Syrian refugee sa Belarus para makapasok sa mga kanluraning lipunan. Malaki ring sakit ng ulo para sa Federal Security Service sa Russia ang taktikang ito ng mga nakatagong ahente sa mga Ukrainian refugee. Noong 2015 ayon sa Russian census, may higit 5,864,000 Ukrainian na naninirahan sa Russia. Ibig sabihin, mahigit 4% sila ng lahat. Kaya ang mga Ukrainian ang ikawalong pinakamalaking grupo sa mahigit 100 at 70 etnikong grupo sa Russia. Mahigit 1,000,000 sa kanila ay mga refugee na tumakas papuntang Russia, karamihan mula sa kalapit na rehiyon ng Donbas, matapos sumiklab ang digmaang sibil sa rehiyon noong 2014. Mula nang magsimula ang pananakop ng Russia noong 2022, patuloy pang lumaki ang bilang na iyon, na tinatayang nasa pagitan ng 12 hanggang 29 na milyong Ukrainian ang pumasok pa sa Russia. Ang paglikas ng mga refugee ay naging magandang pagkakataon para sa Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie version ng Ukraine ng Federal Security Service na magpasok ng operatiba. Sa katunayan, naging matagumpay ang Security Service of Ukraine sa pagpapasok ng mga ahente sa loob ng Russia, gaya ng nasaksihan ng buong mundo sa matapang na Operation Spiderweb noong unang bahagi ng Hunyo 2025. Gamit ang mga ahenteng naipasok sa ilang lungsod ng Russia at mga kagamitang lihim na naipuslit sa bansa, ayon sa mga impormante ng intelihensya ng Ukraine, inilunsad ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ang isang mapaminsalang pag-atake sa fleet ng strategic bomber ng Russia sa ilang air base. Nagpalipad ng drone mula sa espesyal na truck malapit sa mga paliparan kung saan may mga bomber. Nalabis na nagulat at napinsala ang mga Ruso. Sabi ni Zelensky, ang command center ng operasyon sa loob ng Russia ay nasa tabi ng lokal na opisina ng Federal Security Service ng Russia. May iba pang palatandaan na aktibo ang GUR gamit ang mga taktika na halos kapareho ng mga scheme ng Russia na ibinunyag ng mga elves. Noong Oktubre 2000 at 24 nagbabala ang komite ng investigasyon ng Russia na parehong kabataan at matatandang Ruso ay nasa panganib na mahikayat ng mga dayuhan sa paninira. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ng Federal Security Service na napigilan nila ang tangkang pagre-recruit ng Youth Army ng Russia na suportado ng NATO at Ukraine, na inihalin tulad sa kanluran sa kilalang Nazi Hitler Youth Organization. Ipinahayag ng Federal Security Service na ang GUR Intelligence Service ng Ukraine ay nagpadala ng phishing emails sa mga paaralan sa Moscow at mga kalapit na rehiyon. Matapos harangin at baguhin ang mga mensahe mula sa Youth Army at Avant-Garde Military Patriotic Education Center, sinubukan ng Defense Ministry ng Ukraine na mangalap ng personal na impormasyon ng mga kabataan
para sa posibleng pagre-recruit at pagsali sa mga gawaing paniniktik at subversibo laban sa seguridad ng Russia. Ayon sa kanilang pahayag, kamakailan lang, noong Nobyembre, inangkin ng Federal Security Service na napigilan nila ang isang masalimuot na plano na di umano'y pinangunahan ng GUR sa tulong ng British intelligence upang agawin ang isang Mikoyan Gurevich, 31K interceptor aircraft na may dalang KH-47 Kinsal hypersonic missile. Ayon sa kanila, layunin ng operasyon na mag-recruit ng piloto ng Russian Air Force gamit ang encrypted na channels. Nag-alok ng 3 milyon at pangakong Western citizenship kapalit ng pagpapalipad ng eroplano papunta sa isang NATO airbase sa Constanța, Romania, bilang isang false flag na provokasyon. Ayon sa Federal Security Service, iniulat ng piloto sa mga nakatataas ang tangkang paglapit sa kanya. Kaya nabunyag ang mga dayuhang handler at napigilan ang plano bago maisakatuparan. Hanggang ngayon, walang pampublikong pahayag ang GUR o British Ministry of Defense at wala ring independenteng verifikasyon sa mga alegasyon. Ngayon, hindi tiyak kung naging kasing tagumpay ng Operation Spiderweb ang mga operasyon ng Federal Security Service sa Ukraine. Itinuturo ng ELF ang mga aktibidad ng Federal Security Service sa Ukraine. Layunin ng pre-invasion na gawing mukhang tiyak ang pagsalakay ng Russia sa pamamagitan ng tsismis at lihim na impormasyon. Sinadyang ikalat ang mga naratibo gaya ng napagdesisyunan na sa mga lihim na network upang ihanda ang lokal na mamamayan sa okupasyon. Mahalagang tandaan na ang paglalathala ng kwento na may sensational na headline gaya ng narito na ang Phase Zero ng Russia at hindi na maiiwasan ang digmaan laban sa NATO ay may epekto. Nagbabala ang mga eksperto na tinutulungan ng Byline Times ang GUR na gawin din ang parehong bagay. Pinalalala nila ang takot tungkol sa isang hindi maiiwasang pananakop na sa puntong ito ay malayo pa namang mangyari. Binigyang diin ni na Anatol Levin at ng Quincy Institute for Responsible Statecraft ang puntong iyon. Wala sa Russia ang kakayahan at intensyon na maglunsad ng isang karaniwang pananakop laban sa mga miyembro ng NATO o ng European Union. Ang pagtatayang ito ay nakabatay sa estratehikong prioridad, limitasyon ng militar at mga pahayag ng pamunuan ng Russia. Ipinapaliwanag nila na ang pangunahing focus ng Russia ay nasa Ukraine, na itinuturing nitong mahalaga sa pambansang seguridad at makasaysayang pagkakakilanlan nito, sa halip na palawakin ang teritoryo papuntang kanlurang Europa. Sa katunayan, kung ang Russia ay, gaya ng paniniwala ng marami, natatalo sa digmaan sa Ukraine at nasa bingit ng pagguho ng pananalapi, mahirap makita kung paano nito lalabanan ang mas malaki at makapangyarihang puwersa ng NATO. Kahit gustuhin pa ni Putin, mula simula ng pananakop, matibay ang paninindigan ng mga Ruso na wala silang balak sakupin ang Europa. Sa pangkalahatang asembleya ng United Nations noong Setyembre, sinabi ng ministro ng panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov na wala silang balak na atakihin ang mga miyembro ng European Union o NATO. Nagbabala siya ng matinding tugon sa anumang agresyon laban sa Moscow. Tinawanan ni Putin ang mga alalahanin ng kanluran sa posibleng pananakop ng Russia sa Europa at tinawag na katawa-tawa ang mga paratang. Mag-relax lang kayo, matulog kayo ng maayos. Mapanlait niyang komento. Kaugnay nito, dapat isaalang-alang ang obserbasyon ng ekonomistang si Gerald Salenta na kapag wala ng ibang paraan, dinadala kanila sa digmaan. Nagkokomento siya sa hilig ng gobyernong nahihirapan na isisi ang kanilang mga problema sa panlabas na kaaway. Inililihis nila ang galit ng publiko at kadalasang parang nauuwi ito sa pagkakasangkot ng bansa sa digmaan. Kung talo na ang Russia sa digmaan at dumadami ang hindi pagkakontento dahil sa mga problema sa ekonomiya, maaaring paniwalaan ni Putin at ng kanyang matitibay na taga-suporta na ang pagpapalawak ng digmaan ang pinakamainam na solusyon sa kanilang problema. Gayon din naman, maaaring totoo rin ito sa Europa. Hindi rin siguro nagkataon na ang mga bansang may matinding suliraning pang-ekonomiya at politikal tulad ng Alemanya, United Kingdom at Pransya ang pinakamalakas tumawag ng paghahanda sa digmaan laban sa Rusya. Hindi lang ang mga elves ang nakatutok sa mga lihim na operasyon ng Rusya sa Europa at paano ang banta nila ay maaring hindi lang sa pananakop. Sa isang panayam sa TVN,
24 sinabi ni punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na ang Rusya ay may mga kasangkapang kayang wasakin, hindi lang ang European Union bilang isang pampulitikang organisasyon, kundi pati na rin ang mismong Europa bilang isang kultural na espasyo. Tinukoy niya ang ikalimang kolum ng Moscow na anya ay kumikilos sa bawat bansa sa kontinente bilang pangunahing kasangkapan. Sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang, maaaring masyado pang maaga para mag-hysterical na ipahayag na ang mga orc ay nasa tarangkahan na. Posibleng mahina ang Rusya o nagdadalawang isip dahil sa banta ng NATO, kaya hindi nito iniisip magsimula ng digmaan laban sa mga miyembro ng NATO. Tama rin siguro ang byline times. Ang tunay na layunin ni Putin ay muling itatag ang Soviet Union at pinapatunayan ng Phase Zero na hindi maiwasan ang digmaan. Pero mukhang mas mabuti nang gumawa ng matitibay na hakbang para alisin at gawing inutil ang Russian ikalimang kolum. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan, kaya siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at naka-enable ang notifications para laging updated. Salamat sa panonood.